Magandang araw! Isang magandang araw ng pagkatuto na naman, Grade 8. Ako nga pala si Ginang Minor, ang guro ninyo sa Araling Panlipunan 8. Handa na ba kayo sa ating bagong talakayan sa araw na ito? Halina't makinig at suriin natin kung ano ba ang ating tatalakayin sa araw na ito. Pero bago ang lahat, lagi nating ginagawa, tayo ay manonood at makikinig muna ng isang balitang napapanahon sa ating lipunan. Nais kong ihanda na ninyo ang inyong mga ballpen, kwaderno o notebook at ang inyong lip module para maging gabay sa ating tatalakayin sa araw na ito. Nais kong manood at pakinggan ang balitang aking inihanda. Mga kapuso, 6 na pong naturo ka na ng second dose ng Coronavac sa bansa ang nagka-mild COVID. Ayon sa FDA, 27 rito ang nagka-COVID bago mag-ikalawang linggo habang 33 naman ay nagka-COVID matapos ang 2 linggo. 5 naman ang na-infect matapos makumpleto ang AstraZeneca COVID vaccine doses habang isa sa Sputnik V. Paglilinaw ng FDA, hindi nangangahulugang hindi epektibo ang mga naturang bakuna. Dapat pa rin mag-face mask, face shield at mag-social distancing ang mga bakunado na habang hindi pa nakakamit ang herd immunity. 4 na rehiyon sa bansa ang high risk sa COVID-19 ayon sa DOH. Kabilang dyan ang Western at Eastern Visayas, Davao Region at Sorsogon. Mataas kasi ang hospital bed occupancy o bilang ng okupadong kama sa mga ospital at kanilang average daily attack rate o porsyento na mga bagong kaso kada araw kumpara sa populasyon. Sa Luzon naman, karamihan ng mga rehiyon ay pababa na ang kaso. Bahagyang bumaba ang average daily COVID cases nito sa 5,749 nitong June 23 hanggang June 29 mula sa 5,789 noong unang linggo ng Hunyo. Ako po si Susan Enriquez, buong puso para sa Pilipino. Ayan, Grade 8. So, ating napakinggan at napanood ang balitang napapanahon. So, ngayon tungkol saan nga ulit ang binalita ni Miss Susan? Okay, very good. Ito ay tungkol sa 60 na tao na nagkaroon ng mild COVID cases. Okay? Bakit sila nagkaroon ng mild COVID cases? Kahit na sila ay naturukan na ng mga anti-COVID vaccines, maraming mga posibleng dahilan. So, lagi nating sa tandaan na laging sinasabi ng ating gobyerno o ng pamahalaan na hindi porkit tayo ay naturukan na ng mga vaccines, tayo ay magbawalang bahala. So, dapat lagi natin tatandaan pa rin na lagi tayong susunod sa mga COVID protocols. Okay? Ano-ano ba yung mga COVID protocols? Reviewin natin. So, una, kung kayo ay 18 below, wag na wag munang lalabas ng bahay at hanggat maaari ay wag lalabas ng bahay, magsuot ng face mask at magsuot ng face shields. Okay po? Kahit yun ay 18 pataas, kailangan lagi tayong merong suot face mask, merong suot ng face shield. At kung hanggat maaari ay kakayanin ng budget, laging merong alcohol. Kung walang alcohol, laging maghugas ng kamay. Okay? Nagkakaintindihan tayo, Grade 8? Very good. So ngayon, tayo ay dadako naman sa ating balik-aral. So meron akong itatanong sa inyo na may kinalaman sa ating talakayan noong nakaraang quarter. Ito ay tungkol sa Rebolusyong Industrial. Ano ba ang ibig sabihin ng Rebolusyong Industrial, Grade 8? Balikan natin yung natutunan natin nung nakaraan. So kapag sinabi nating Rebolusyong Industrial, very good, ito ay may kinalaman sa pagbabago sa lipunan. Okay? Ito ay may kinalaman sa pagbabago sa lipunan na may kinalaman sa agrikultura, komersyal, ekonomiya at panlipunan. So, ibig sabihin, buong lipunan natin ang magbabago o nagbago dahil sa Rebolusyong Industrial. May mga pagbabagong nagaganap sa ating lipunan, sa ating mundo, na kung saan dulot ito ng mga pangyayari na naganap
sa ating kasaysayan. Nagkakaintindihan? At laging tatandaan natin ang kasabihan nga na ang permanenteng bagay sa mundo ay ang pagbabago. Walang ibang permanente kung hindi ang pagbabago. Magkakaroon at magkakaroon ng pagbabago sa ating lipunan. Nagkakaintindihan? So ngayon, atin namang alamin ang ating layunin kung bakit o kung ano ang ating tatalakayin sa araw na ito. Okay? Pagkatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang number 1, nabibigay ang mga konseptong may kinalaman sa unang digmaang pandaigdig. Pag sinabi nating konsepto, ito yung mga ideya, ito yung mga bakit ba nagkaroon, yung mga pangyayari behind kung bakit nagkaroon ng unang digmaang pandaigdig. Pangalawa, natutukoy ang mga sanhi, ang mga dahilan ng unang digmaang pandaigdig. So ngayon, lagi nating tatandaan grade 8 na ang ating layunin ng ating aralin ay nakaangkla sa Department of Education o Kagawaran ng Edukasyon. Sila ay nagbaba ng mga most learning competencies na kung saan yun ay makakatulong sa inyong pag-aaral sa grade 8. Okay? So nakaangkla o naka-inline ang ating layunin doon sa ibinaba ng Department of Education. So ngayon, bago tayo dumako o magsimula sa ating bagong aralin, magkakaroon muna tayo ng isang activity. Nais kong kuhain niyo ang inyong mga kwaderno o mga papel at ballpen tsaka yung lip modules ninyo. Okay? At nais kong isulat ninyo o tandaan o picturean kung meron na may mga guide questions akong ibibigay sa inyo tungkol sa ating gagawing activity. Ano-ano ba yon? Ano ang gustong ipahiwatig ng palabas na Saving Private Ryan? Pangalawa, tungkol saan kaya ang palabas na Saving Private Ryan? So ngayon, meron akong inihandang maliit na clip o short clip, maiksing clip, na kung saan may kinalaman ito sa ating tatalakayin. Aalamin natin kung ano ba ang kinalaman ng papanoorin ninyong Saving Private Ryan sa ating tatalakayin. Pero, ngunit subalit dadapwat, grade 8, nais ko muna kayong bigyan ng konting paalala. Kung nandyan ngayon sa inyo ang inyong matandang kapatid at mga magulang, pwede kayong magpasama sa pagpapanood o manonood ng ating talakayin. Lalong-lalo na ang itong inyong papanoorin na Saving Private Ryan. Bakit? Disclaimer lamang, merong mga kaunting scene na kung saan may makikita kayong madugo at hindi akma sa inyong mga edad. Okay? So, kailangan ng gabay ng magulang at gabay ng nakakatandang kapatid. Okay po? So, ngayon, handa na ba grade 8 para manood ng Saving Private Ryan? Very good. So, eto na siya. Jackson. You see that impact crater? Yes, sir. That should give you complete defilade from that machine gun position. Get in there and give me some fire discipline. Wait for my command. You were my mother. Be not that far from me, O Lord. Oh my God, I'm heartily sorry for having offended thee. I detest my sin for having offended thee, O Lord. I detest my sin for having offended thee. Listen to me, Lord. All my strength, haste thee to help me. Okay, grade 8. So, napanood na ninyo ang
konting maikli, okay? Maikling clip tungkol sa Saving Private Ryan. So, medyo madugo, okay? So, ngayon, sagutin na natin ang mga katanungan. Number 1, ano nga ulit o tungkol saan ang palabas na Saving Private Ryan? Pakisulat na sa inyong mga papel ang kasagutan. And then, ano kaya ang kinalaman nito sa ating talakayan sa araw na ito? Okay, very good. Kung ang sagot ninyo ay may kinalaman sa digmaan, barilan, at madugong bakbakan, kayo ay tama. Very good. So, ang ating tatalakayin sa umagang ito o sa araw na ito ay may kinalaman sa digmaan. At ano yon? Ito ay ang unang digmaang pandaigdig. Very good. So, ngayong araw, tayo ay maglalakbay ulit sa ating kasaysayan. Tayo ay aalamin natin kung ano ba ang mga dahilan kung bakit nagkaroon ng unang digmaang pandaigdig. Aalamin din natin ang ilan sa mga pangyayari na nagbigay daan sa paggawa o pagsisimula ng unang digmaang pandaigdig. So, ang unang digmaang pandaigdig, grade 8, ay tinaguriang ang dakilang digmaan or Great War. So, ibig sabihin, alam nyo ba grade 8, maraming tawag sa unang digmaang pandaigdig. Meron dyan nagtatawag na Great War or dakilang digmaan, meron nagtatawag na World War, meron ding War to End All Wars. Okay? Kasi itong unang digmaang pandaigdig, kaya nga sinasabing una, diba? Kaya nga tayo merong term na una, ibig sabihin, ito ang kauna-unahang digmaan sa ating daigdig. Okay? Malawakang digmaan. Isa rin ito sa malaking tunggaliang nangyari sa kasaysayan ng tao, sa buong daigdig to grade 8. Okay? Sunod, isa itong digmaan na naghatid ng maraming suliranin o problema at naglayon ay naghatid, nung lumaon ay naghatid rin ng isa pang digmaang pandaigdig. O diba? Meron tayong suliranin. Ibig sabihin, merong mga problemang naidulot ang unang digmaang pandaigdig. Yun ay aalamin natin sa mga susunod nating araw ng talakayan. At nung lumaon, after netong unang digmaan pandaigdig, nagkaroon ng ikalawang digmaan at iba pang digmaan. Kaya, dahil dito, ito yung pinaka-pioneer. Ito yung simula ng gulo ng digmaan sa buong daigdig. Okay? Kinabilangan din ito grade 8 ng 20 na bansa mula sa 4 na kontinente. Ulitin ko, 20 na countries at 4 na kontinente. Okay? Ito ay nagsimula noong July 28, 1914 at nagtagal o natapos noong November 11, 1918. Kaya sa kabuuan, meron itong 4 na taon, 3 buwan at 14 na araw. O, biruin nyo, isang digmaan na nagtagal ng 4 na taon. Okay? So, kaya tinatawag itong Great War. Okay. Pero bago ang lahat, aalamin muna natin kung ano-ano ba ang mga sanhi o dahilan kung bakit nagkaroon ng unang digmaang pandaigdig. Siyempre, di ba, sa lahat ng away, sa lahat ng gulo, sa lahat ng hindi pagkakaunawaan, meron niyang sanhi o merong dahilan kung bakit nagkaroon ng hindi pag-uunawaan, hindi pagkakaintindihan, at nang lumaon ay napunta sa isang digmaan. Yun ang ating aalamin sa araw na ito. Yun ang focus ng ating discussion. So, ang unang-una dyan ay ang, ayan, meron akong ginawang acronym para mas maintindihan at mas maalala ninyo ang 4 na sanhi. Ano-ano yon?
Una ay ang letter M, letter A, letter N, letter I. Ibig sabihin nun ay mani. Ano ang stands ng mani? Letter M stands for militarismo, letter A, alyansa, letter N, nasyonalismo, at letter I, imperialismo. Ulitin ko, meron tayong 4. Ano-ano yon? Militarismo, alyansa, nasyonalismo, at imperialismo. Ating iisa-isahin kung paano at bakit sila naging sanhi ng unang digmaang pangdaigdig. Umpisahan natin sa nasyonalismo. Kapag sinabi nating nasyonalismo, ano ba ang unang pumapasok sa ating isipan? 'Di ba kung matatandaan ninyo, meron tayong nasyonalismong pang-Pilipinas, meron tayong nasyonalismong pang-Asyano. Ngayon naman ating pag-aaralan ang nasyonalismong pandaigdig. Okay? Ito ay nagbubunsad ng pagnanasa ng mga tao upang maging malaya ang kanilang bansa. Kapag sinabi nating pagnanasa, grade 8, ang pagnanasa ay ang pagnanais ng isang individual na maging malaya ang kanyang bansa. Paanong maging malaya? Maraming rason. Maaaring maging malaya sa digmaan, maaaring maging malaya sa korupsyon, maaaring maging malaya sa kaguluhan. Okay? So ngayon, kung minsan, 'di ba, sinasabi nga nila, kapag sobra ang ating pagmamahal sa bansa, pagmamahal sa bayan, kung minsan ito ay lumalabis at nagiging panatikong pagmamahal sa bansa. Kapag sinasabi nating lumalabis, sobra o sumusobra ang ating pagmamahal sa bansa. Laging tatandaan, grade 8, katulad ng laging sinasabi ng mga ESP teachers ninyo, kapag sobra ay nakakasama. Nagkakaintindihan? Sobrang pagmamahal, nakakasama. Masasaktan at masasaktan. Uy, hugot si teacher. Pangalawa, sobra sa math. Halimbawa, sa math, kapag nagko-compute kayo sa math at may sumobra lang sa sagot niyo, di ba mali na? Ibig sabihin, hindi tama ang sobra. Dapat laging sakto lang. Dapat laging okay lang. Hindi pwedeng sobra kasi kapag sumobra, kahit na anong sobra, ay masama. Nagkakaintindihan? Katulad sa science ninyo, kapag kayo ay nag-e-experiment, pag maglalagay kayo ng chemicals, kailangan ba sobra? Syempre hindi. Bakit? Dahil kapag sumobra ang paglalagay ninyo ng chemicals, pag pinaghalo nyo yon, iba na ang mapoproduce o magagawa. Katulad din dito sa ating talakayan sa Araling Panlipunan. Ang nasyonalismo hindi dapat sumusobra. Dapat tama lang. Bakit? Dahil kapag sumobra, yon ay magiging panatikong pagmamahal na sa bansa. Sobra-sobra. Katulad ng ginawa netong mga junker. Sino ba yung mga junker, teacher? Ang mga junker, grade 8, sila ang mga aristokrasyang militar ng Germany. At sila rin ay naniniwala na sila, ang lahi nila ang nangunguna sa buong Europe. Laging tatandaan, grade 8, ang unang digmaang pandaigdig ay nagsimula o umusbong o ipinanganak sa kontinente ng Europa. Hindi sila nagkaroon ng mga pagkakaunawaan sa kanilang mga ideya. Kaya nagkaroon sila yung pagmamahal nila sa bansa, imbis na pagmamahal lang sa bansa, ay ginawa na nilang panatiko ito. Para sa kanila, sila ang magaling. Para sa kanila, sila ang mas mataas sa ibang nasyon o ibang lahi. Nagkakaintindihan? So, hindi dapat tumulad sa mga junker. Okay? Next. May mga bansang masidhi ang paniniwala nila na karapatan nilang pangalagaan ang mga kalahi nila kahit nasa ilalim ng kapangyarihan ng ibang bansa. Okay. So, ilang halimbawa na rito ay ang ginawa ng Serbia, na halimbawa ay ang pagnanais ng Serbia na angkinin ang Bosnia at, Bosnia at
Herzegovina na nasa ilalim ng Austria. So nagnais ang Serbia na kuhain niya o angkinin niya ang Bosnia kahit na ito ay nasa ilalim pa ng Austria. Kabilang rin dito ang pagkamuhi ng Serbian dahil sa mahigpit na pagpamamahala ng Austria. So ito po yun. Okay? Serbia at Austria. Okay? So, nagkaroon sila ng hindi pagkakaunawaan dahil ang Serbia ay nagalit dito sa Austria dahil sa sobrang pagnanais o sobrang higpit ng hawak ng Austria sa Serbia. Nagkakaintindihan grade 8? Okay. So, ayan. So, nagnais din ang Russia na makuha ang Constantinople. O sa ngayon, ang Constantinople ay Istanbul. Yung Istanbul ay matatagpuan sa Turkey. Isa rin yun, okay? Isa rin yun sa pagiging nationalistic nila. Yung kukunin nila, yung nagnanais sila na mas mayabang sila o mas malakas sila kaysa sa ibang lugar. Okay? Okay, so pangalawa naman ay ang imperialismo. So ulitin natin, ang una ay ang nasyonalismo o pagmamahal sa bansa. Ang pangalawa ay ang imperialismo. Pag sinabi naman nating imperialismo, katulad ng discussion natin nung nakaraan, ang imperialismo ay isa itong paraan ng pag-angkin ng mga kolonya. Okay? Sino ba yung nag-aangkin? Ulitin natin. Ang mga umaangkin o kumukuha ay yung mga mayayaman o malalakas na bansa doon sa mahihinang bansa. Very good. Pagpapalawak ng pambansang kapangyarihan at pag-unlad ng mga bansang Europeo. Katulad yung picture dyan. Merong kamay at nasa loob ng kamay yung globo. So, ibig sabihin, kapag makapangyarihang bansa ka, kaya mong paikutin sa iyong kamay ang mga bansang mahihina. Kaya mong makuha ang mga bansang mahihina dahil ikaw ay isang bansang malakas. Ikaw ay isang bansang puno ng kayamanan, puno ng kalakasan, kaya kaya mong makuha ang isang maliit na bansa. Nagkakaintindihan grade 8? Yun ang nilalaman ng imperialismo. O ayan, katulad na lamang nito, yung pagnanais ng Africa. O ayan, yung Africa. Ayan yung North Europe, North America, Asia. Natatandaan nyo ba, di ba? Noong panahon ng paglalakbay ni Magellan, nagnais siya na makuha ang iba't ibang lugar sa parteng Asia dahil sa kayamanan na meron ang Asya. Ganon din ang nangyari nitong panahon ng unang digmaang pandaigdig. Nagkakaintindihan? And then, sinalungat ng Britanya ang pag-angkin ng Germany sa Tanganyika o East Africa sapagkat balakid ito sa kanyang balak na riles o paggawa ng riles o tulay na daanan sa Cape Colony patungong Cairo, Egypt. So, ito po yun. Germany. Ayan. Ito yung Great Britain. At gusto niya pumunta at maglakbay papunta sa East Africa. Okay? Pababa siya doon. Okay. Sunod. Tinangka naman ng Germany na hadlangan ang pagtatatag ng French Protectorate sa Morocco sapagkat naiinggit ito sa tagumpay ng France sa Hilagang Africa. So kung mapapansin nyo, di ba talaga nagtutunggalian sila sa mga bansang mahihina. Ito ang nag-ilustrasyon na nagpapakita ng ginawang Berlin-Baghdad Railway. Okay? Nabahala ang England sa pagtatatag ng Berlin-Baghdad Railway dahil ito ay panganib sa kanyang lifeline patungong India. So, nandito tayo. Okay? Germany, England, tapos pupunta dito sa baba, sa India. So, nabahala ang England, okay, sa ginawa ng Germany.
Next, naging kalaban. Dahil doon sa pag-aangkin ng Germany, marami siyang naging kalabang mga bansa. Naging kalaban niya ang Great Britain at ang Japan. Bakit niya naging kalaban ang Great Britain at ang Japan? Dahil noong panahong yan, nagnanais ang Germany na masakop ang bansang China. Okay? Kaya dahil doon, naging kalaban ng Germany ang Great Britain at ang Japan. Before that, bago tayo dumako ulit o ipagpatuloy ang ating talakayan sa natitirang dalawang sanhi, tayo muna ay magkakaroon ng activity. So sabi dyan ni SpongeBob, oh, you stop that right now. So ibig sabihin, inhale, exhale muna tayo para hindi kayo mabagot. So ngayon, magkakaroon tayo ng konting trivia. Okay? Ang unang trivia natin, alam niyo ba na sa isa sa mga dahilan ng pagsisimula ng unang digmaang pandaigdig ay ang nangyari noong June 28, 1914. Teacher, ano po ang nangyari noong June 28? Ang nangyari noong June 28, 1914 ay pinatay o inassassinate si Archduke Franz Ferdinand at ang kanyang asawang buntis na si Sophie. Ito ay may kinalaman sa Bosnia. Okay? Sinasabi na ang Bosnia o ang Serbia, okay? Ang Serbia ang may kinalaman sa pag-assassinate kay Archduke. Itong assassination na ito ay pinamunuan ni Gavrilo Princip. Okay? Ulitin natin. Ito ay pinamunuan ni Princip. Okay. Princip. Pinamunuan niya ni Princip. Bakit niya pinamunuan yan? Paano niya pinamunuan yan? Dinirekta niyang patay o binaril si Archduke Franz Ferdinand. Ito po, si Princip ay isa sa mga kasapi sa tinatawag na Black Hand. Ano ba yung Black Hand, teacher? Ang Black Hand po ay isang lihim na organisasyon o samahan sa Serbia. Okay? So, kaya naisip ng buong daigdig o ng kalaban nila na ang Serbia ang may kinalaman sa pagpatay kay Archduke Franz Ferdinand at kay Sophie. Nagkakaintindihan? So, isa yan sa trivia natin. Isa sa mga dahilan kung bakit nagkaroon ng unang digmaang pandaigdig. Ngayon, activity na muna tayo. Magkakaroon tayo ng activity na tinatawag nating photosuri. Ano yung photosuri? Magpapakita ako ng mga larawan o ng poster na may kinalaman sa nauna nating talakayan, yung dalawang sanhi. Nais kong alamin ninyo at isulat sa inyong mga papel kung ano bang sanhi ang ipinapakita ng naturang larawan o ng poster. Handa na ba, grade 8? Okay, very good. So, number 1, meron ako dyang puso na merong mga flag at iba't iba pang idea. Ano ang ibig sabihin yan? Pagmamahal sa bansa. So, ibig sabihin, ano kayang sanhi ang gustong ipakita ni teacher sa number 1? Next, number 2, pag-angkin ng mga teritoryo. Okay? Ano kaya ang gustong sabihin? Let's check your answer. Very good, grade 8. For number 1, ang sagot natin ay nasyonalismo. Pangalawa ay imperialismo. Very good, grade 8. Bigyan ng isang fireworks clap ang mga sarili. Ganito ang fireworks clap, 3 palakpak at 3 padyak. At fireworks. Psh, 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 pshung! Fireworks clap. Very good, grade 8. Okay, ngayon, gising na ba? Gising pa ba ang lahat? Ngayon ay dadako na tayo sa ikatlo o pangatlong sanhi. Ito ay ang militarismo. Kapag sinabi nating militarismo, syempre may kinalaman sa militar. Very good. From the word militar. Okay? So ngayon, alamin natin kung paano siya naging sanhi. Kapag sinabi nating militarismo, ito ay upang mapangalagaan ang kani-kanilang teritoryo,
Kinakailangan ng mga bansa sa Europa na ang mga mahuhusay at malalaking hukbong sandatahan. So, di ba, merong hukbong sandatahan. Ano yon? May dalawa yon or tatlo. Ano yung hukbong sandatahan? Merong hukbong sandatahan sa lupa, hukbong sandatahan sa dagat, at kung minsan, merong hukbong sandatahan sa himpapawid. At kung merong mga hukbo, syempre, meron ding mga armas. So sa militarismo, nagpapalakas sila ng kanilang mga armas, nagpaparami ng armas. Okay po, ng mga sandata nila na kailangan nilang gamitin. At dahil sa mga nabanggit, dahil dun sa tatlong nabanggit, yung sandatahang lakas sa lupa, sandatahang lakas nila sa karagatan, at ang pagpaparami o pagpapalakas ng armas, dahil doon, nag-ugat ito ng paghihinalaan o pagsuspetsya ng ibang bansa at pagmamatsyag sa ibang bansa. So, ibig sabihin, nagkaroon ng ideya ang ibang bansa na merong magaganap na hindi maganda dahil nga naghahanda ang mga malalakas na bansa. So ayan, nagsimula na magtatag ang Germany ng malaking hukbong pandagat. So dahil sa ginawa ng Germany, naisip ngayon ng England, class, alam nyo ba? Naisip ngayon ng England na sila ay merong nilulutong labanan. Sila ay may nilulutong kakaibang pangyayari o mangyayari dahil nga ang Germany ay nagtatag ng malaking hukbong sandatahan sa pandagat. So, ibig sabihin para sa England doon, ay teka lang, parang pinaghahandaan tayo. Alam nyo ba, grade 8, na ang England ay ang reyna sa karagatan o reyna ng hukbong pandagat. Kaya para sa kanila, iba ang ibig sabihin ng Germany sa kanilang paghahandang iyon. Kaya nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan sa parte ng Germany at ng England. Next trivia. Alam nyo ba na ang pinakabatang sundalo noong unang digmaan ay si Sidney Lewis? Si Sidney Lewis ay isang 12 years old lamang. Siya ang pinakabatang naitala na sundalo noong panahon ng unang digmaang pandaigdig. Sa tingin nyo, bakit? Bakit kaya noong panahon ng unang digmaang pandaigdig ay may mga bata? Di ba teacher, bawal ang bata na makipaglaban. Pero noong unang panahon, noong unang digmaang pandaigdig, alam nyo ba na hindi okay o hindi sagana ang ibang mga bansa para mapunan ang pangangailangan ng isang babae o ng isang bata, mapababae o mapalalaki. Kaya yung mga batang lalaki noong panahon na yun ay sila ay naisasabak sa digmaan ng maagang edad. Pero dumadaan sila sa training. Nagkakaintindihan? Okay, very good. Ngayon, huli na ang ating talakayan ay ang pagbuo ng mga alyansa. Batay sa larawan, meron tayong kamay na magkadikit o magkahawak at merong mga tao. Ibig sabihin yan, ang alyansa ay ang kapit-bisig. O, diba? Sabi nga sa isang palabas sa Channel 2, kapit-bisig lang. Ibig sabihin, kapag may problema, kakapit lang. Nagkakaintindihan? What? Sabi nga nung mga manginginom o yung mga nagiinom na mga tito, tita, nanay, tatay natin, di ba? Ang lagi nilang sinasabi, susuka pero hindi susuko. Hindi lang yung literal na susuka ha. Ibig sabihin nun, kahit may problema, lalaban lang. Okay? Kakapit lang tayo sa isa't isa. Katulad ng pagbuo ng alyansa noong unang digmaang pandaigdig. Ano ba ang ibig sabihin ng alyansa, teacher? Pag sinabi nating alyansa, ito ay isa o higit pang kalipunan o kasunduan ng mga bansa o partido na sumusuporta sa isang programa o paniniwala o pananaw. Ibig sabihin lang nun, grade 8, merong mga bansa na magkakasama, merong mga bansa na magkakaibigan sa hirap o sa ginhawa. Nagkakaintindihan? At ito rin ay nagbunsod o dahil sa inggitan, dahil sa
paghihinalaan, at dahil sa lihim na pangamba ng mga bansang makapangyarihan, sila ay nakikiapid o nakikipagkaibigan o nakikisama sa isang bansang malakas. Okay? Nang dahil dyan, may nabuong dalawang alyansa. Ito ang Triple Alliance na kung saan pinamunuan ng Italy, Germany, at Austria-Hungary. Ulitin natin. Triple Alliance na pinamunuan ng bansang Italy o Italia, Germany, at Austria-Hungary. Yun yung isang alyansa. Ang pangalawang alyansa naman ay ang Triple Entente. Entente or sa pag in-spell natin ay Triple Entente. Pero kapag binigkas natin ay Triple Entente. O ayan, hindi lang sa English ang pagbibigkas, hindi lang sa Filipino ang pagbibigkas. Pati sa AP o Araling Panlipunan ay meron kayong matututunan na mga bagong pagpo-pronounce o mga bagong salita. Okay po? Triple Entente na pinamunuan ng bansang Russia, Great Britain at France. Ulitin natin. Triple Entente na pinamunuan ng Russia, Great Britain at France. Okay? So, ayan. Central Powers. Kilala rin sa tawag na Triple Entente o Triple Alliance? Very good. Triple Alliance. And the Allied Powers are the Triple Entente. Very good. Grade 8. Okay. So, ngayon, nangako ang bawat kasapi. Siyempre, meron na silang samahan. So, nangako ang bawat kasapi na sila ay magtutulungan kung sakaling may magtangkang sumalakay sa kanilang bansa. So, ibig sabihin, kung si Country A ay sinalakay ni Country B, meron siyang kasama. Okay, meron siyang katulong. Hindi lang siya nag-iisa. Okay po? So, ito po ang isa pang ilustrasyon. Ang color red ay nagpapakita ng Triple Entente. Color blue ay nagpapakita ng Triple Alliance. At ang nasa gitna, ito po ang the Balkans. Okay po? So, ayan. Very good. Next, sa pagbuo ng alyansa, grade 8, meron tayong tinatawag na Hague Court of Arbitration. Pag sinabi natin court, ibig sabihin korte. Okay? Ito ay itinatag noong 1899, pero hindi rin naging mabisa o matagumpay dahil hindi lahat ng bansa ay pwede o hindi lahat ng bansa ay obligado na sila ay mapasailalim dito sa korteng ito. Kaya hindi rin naging mabisa ang kanilang korte dahil nga hindi lahat obligado. Okay po? Next, nagkaroon ng unang pamumuno. Okay? Nagkaroon ng unang pamumuno sa Hague Court. Ito ay kinabilangan ni Tsar Nicholas I. Siya ang unang namuno sa Hague Court. Sinundan naman ito ni Theodore Roosevelt, ang pinuno ng US. Okay po? Namuno siya sa ikalawang pagpupulong sa Hague Court noong, correction lang ito ay 1907. Hindi siya 0907. Ito ay 1907. Maliwanag po, or 1907. Do you have any more questions, grade 8? Natutunan ba? May natutunan ba? Okay, very good. Ngayon, tayo ay meron pang isa. May layunin sila. Ano ang layunin nila? Layunin nilang magbawas ng armas, ngunit hindi rin nasunod at nabigo sila. Siyempre, kung ikaw ay malakas sa bansa, siyempre mas gugustuhin mo na mas mapalakas pa ang bansa mo para malabanan mo ang iba pang bansa na sasakop or aaway sa iyong bansa. Nagkakaintindihan? At siyempre, bilang isang alyansa, kailangan mo ding tulungan ang iba pang bansa na kaalyado mo o yung kapartner mo. Okay po? So ngayon, activity tayo ulit. Pangatlong larawan,
pagpapalakas ng sandata. Ano ang ibig sabihin yan? Militarismo o alyansa. Pang-apat, pagkakampihan ng mga bansa. Militarismo o alyansa. Okay, let's check. Very good. Grade 8 for number 3 ay militarismo. For number 4 ay alyansa. Very good. Clap your hands. Okay, ibig sabihin may natutunan kayo sa araw na ito. Ang galing. Ngayon, tayo ay summary natin ang ating talakayan. Ang ating tinalakay sa araw na ito ay ang mga sumusunod. Una, mga pangyayari na nagsimula sa unang digmaang pandaigdig. O, diba? Diniscuss natin yung mga pangyayari, yung naganap kay Ferdinand Archduke, tapos kay Sophie, at yung mga pangyayari pananaiba. Next, yung mga sanhi, pinag-aralan din natin. Yung nasyonalismo, imperialismo, militarismo, at alyansa. So, huwag niyong kakalimutan itong talakayan natin ngayon dahil sa susunod na araw ay meron pa tayong tatalakayin na tungkol sa unang digmaang pandaigdig na may kinalaman pa rin dito sa ating lesson. Nagkakaintindihan? So, ngayon, trivia ulit tayo bago tayo mag-quiz. Alam niyo ba na mga naunang imbensyon, imbensyon po ito ha, imbensyon, okay, mga naunang imbensyon ay naganap habang at pagkatapos ng unang digmaan. Ano yun? So, habang may digmaan, naisip ni Captain Oswald Johnson, okay? Si Captain Johnson, yung blood bank. Ano ibig sabihin ng blood bank? Blood bank, grade 8. Pag sinabi nating blood bank, ito yung nagtatago tayo ng dugo. Okay? Bakit kaya nila kailangan magtago ng dugo? Dahil sa mga sundalong it's either namamatay o nasusugatan. Nagkakaintindihan? Kailangan nila ng mga ekstrang dugo. At sunod ay ang plastic surgery. After ng World War I, merong syempreng mga sira ang mga muka, so dito nila naimbento yung pagpabago ng muka. Dahil dyan naimbento ang plastic surgery. Very good. Ngayon, handa na ba kayo sa ating quiz? So, nais kong kunin ninyo ang inyong papel at isulat ang letra o titik ng tamang sagot. Okay? Kunin nyo muna ang inyong LEAP module. Bago tayo mag-quiz, ihanda yung papel. Ito yung munang gagawin ninyo after ng ating discussion. So, gawin ang pagkatuto bilang 2 na graphic organizer. So, ngayon, after natin ng talakayan ngayon, after nyo manood, sasagutan ninyo ang, di ba may nakikita kayo mga web? Ito mga web na to. Ito 1, 2, 3, 4. Yung posibleng dahilan, epekto. Yan. Ang sasagutan nyo lang muna ngayon ay itong posibleng dahilan. So, meron dito ang 1, 2 circle na merong 1, 2, 3, at 4 na arrow. Ito lamang po ang unang sasagutan. Ito po ay makikita sa inyong LEAP module. Doon nyo na po mismo sasagutan o isusulat ang sagot. Nagkakaintindihan? So, gawin ito mamaya pagkatapos ng ating quiz. Maliwanag? Okay. Ito na ang quiz. Handa na ba kayo? Okay, for number 1. Sabi dito, isulat ang titik ng tamang sagot. For number 1, ano ang tawag sa pagkakampi ng mga bansa? Letter A, alyansa. Letter B, militarismo. Letter C, imperialismo. O letter D, nasyonalismo. Ulitin ko, ano ang tawag sa pagkakampihan ng mga bansa? Letter A, alyansa. Letter B, militarismo. Letter C, imperialismo. O letter D, nasyonalismo. For number 2, ano ang tawag sa pagpapalakas ng mga bansang sandatahan ng mga bansa sa Europa? So ito, ano ang tawag sa pagpapalakas ng mga bansang sandatahan ng mga bansa sa Europa? Letter A, alyansa. Letter B, militarismo. Letter C, imperialismo. O letter D, nasyonalismo. For number 3,
Ano ang tawag sa paghihimasok ng makapangyarihang bansa sa mahinang bansa? So, ito yon. Ano yung tawag yung sa pananakop? Okay, ng malakas sa mahinang bansa. Letter A, alyansa. Letter B, militarismo. Letter D, imperialismo o letter C, imperialismo o letter D, nationalismo. Okay? For number 4, ano ang tawag sa pagmamahal sa bansa? Ano ang tawag sa pagmamahal sa bansa? Letter A, alyansa. Letter B, militarismo. Letter D, imperialismo o letter D, nationalismo. Ulitin natin. Letter A, alyansa. B, militarismo. C, imperialismo. Letter D, nationalismo. Next, number 5. Ito ang tawag o pangalan ng kontinente na kung saan nagsimula ang unang digmaang pandaigdig. Saan daw nagsimula ang unang digmaang pandaigdig? Letter A, Africa. Letter B, Asia. Letter C, Europa. O letter D, North America. So, ayan. So, nais kong isulat ninyo yung sagot at ipasa sa pasahan ng inyong leaf module. Para sa inyong takdang aralin, nais ko naman kayong manood at makinig. O gagamitin naman natin ngayon ang inyong kaalaman sa musika, katulad sa MAPE. Nais kong pakinggan ninyo at pagnilayan ang awiting Heal the World, okay, sa YouTube. Pagkatapos ay gumuhit ng isang poster tungkol sa kung ano ang pagkakaunawa mo sa kanta. Ang link ay nandito sa larawan. Pwede nyong picturean or pwede nyong hanapin na lang sa YouTube ang salitang o ang kantang Heal the World. Okay? Ito ay may kinalaman sa MAPE kasi kayo ay guguhit. O, diba? Kayo ay makikinig ng music. Nagkakaintindihan grade 8? So, kung wala nang tanong, ako ulit ang inyong guro na si Ginang Menor na lagi nagpapaalala na ang kasaysayan ay dapat alalahanin dahil dito ay meron tayong matututunan at mapag-aaralan. Okay? Muli, isang magandang araw at salamat sa inyong pakikinig at panonood. Bye!